Nako, breaking news, napasugod itong si Baligod at ang 18 Marines dito sa NBI para iklaro talaga at masusi at mabusisi, himay-himay na dapat talagang imbestigahan itong 18 Marines, no? Ang problema lang talaga, makikita mo talaga, no, tama si Senator Rodante Marcoleta, no? Kasi sa ombudsman o sa ahensya ng gobyerno, para bang tila yata may nangyayaring pagde-delay, hindi mo alam kung sinasadya o maramdaman nyo naman yun no? Pero dito, talagang gustong-gusto talaga ng 18 Marines at ni Baligod na talagang maimbestigahan sila. Sino ba namang tao na mag-iimbento na sila pa may gusto mag-imbestigahan sa sarili? Parang ganito, naghahamon siya, oy, kapkapan nyo ako, sige. Tapos sasabihin mo sa kanya may kontrabando siya, siya na nga naghahamon sa sarili niya 'di ba? Maliban na lang kung ayaw niya, hindi siya naghamon, duwag siya, tahimik siya. Ibig sabihin, may tinatago siyang kasinungalingan. Pero kung maingay ka, media ka, sari-saring demanda ang inaabot mo, tapos nag-iingay ka pa, tapos naghahamon ka pa, imbestigahan nyo kami. Yan ba may tinatago? Ay, sa palagay ko, kahit sa makarating, dictionary man, Biblia man, o scientifical, walang problema makikita mo talaga ang pagiging totoo ng mga 18 Marines Dapat talaga, isa lang to ni Pinky. Balita ko, hindi yata matutuloy na ang pagpapatawag sa 18 Marines sa April 8, 14. Neto ni Pinky, Hindi ko alam sa anong dahilan. Pamantayan niya lang yon. Nasa sarili niya, pamantayan niya lang yon. Na iniisip niya, yung 805 billion, imposible na makapag-deliver ng ganon. Kanya lang yon. Pero hindi niya inisip kung paano ito kinuha sa bangko. Ang pinoblema niya kung paano i-deliver. Para walang pinagkaiba, bumili ka ng maraming patatas. Diba? Bumili siya ng maraming patatas. Napakadami sa truck. Ang pinoblema niya, paano i-deliver. Pero hindi niya pinoblema kung paano kinuha yung patatas. Diba? Kuha nyo? Ganon ang kanyang kapasidad. Sa bagay, huwag na natin papabayaan natin yan kasi hindi kaya ng kapasidad ng utak ngayon, no? Ito po si Baligod, painggan natin, napasugot mo dito at ang 18 Marines para iklaro ang lahat ng mga bagay. Contract of employment. No? Mga screenshot ng mga chats nila. Yung original ng mga pictures. And so many others, no? So, yun ang pag-uusapan namin ngayon. And you have those ebidensya. Okay, ganito, no? Uunahin ko na. Natanggap namin yung subpoena ng FBI noong Biyernes lamang. No? Noong Friday lamang. No? Yung iba umuwi sa mga kanilang bahay. No? Ngayon, yung contract of employment na hinihingi nila, ang problema namin, wala na dito si Saldico para mag-issue ng certification na empleyado sila. So, ang secondary evidence namin ay yung kanilang mga identification cards. Diba? Pero nung kinerminate sila, pinasurrender ang kanilang mga identification cards. Pero meron kaming mga litrato ng identification cards. Okay. So yun muna. Attorney, sorry, last question. Totoo bang direkta binigay yung mga luggages sa mga taong involved? Kasi wala daw direct na pagbigay sa mismong taong inaakusahan na pinagbigyan ng mga politicians. Yung iba. Pero yung iba, personal. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Okay. Siya mismo ang tumanggap Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Ayan ang daming pangalan nagsasangkot, si Pangandaman, si Olivar, ang dami, si Bersamin. Bakit hindi naman sila para pagbintangan, Pinky? Di ba? Hindi naman sila para pagparatangan Anya! Ito na lang, Pinky, ganito na lang. Yung 18 Marines hindi para pang bintang. Huwag natin i-assume ang 18 Marines tinuturo ang mga big fish. Ganito na lang, ipatawag mo ang 18 Marines hindi para sila ay imbestigahan. Ganito na lang, para tanungin mo lang makapag-testify sila doon. Ayaw mo pa rin. Ayaw mo pa rin. Di ba? Napaagaan na nga ng hinihiling Di ba? Ang daming pangalan na pinangalanan. Hindi mo pinatawag dyan. Di ba? Tapos aaway mo si Senator Marcoleta, nanliligaw ka. Nanliligaw siya Yung sosi ni Marcoleta, yung give up ni Discayado, lahat ginagawa niya, kumukuha siya ng simpatya sa taong bayan. No? Pero yung realidad ng flood control, hindi niya kaya itapik. Di ba? Yun siya. Siya mismo ang tumanggap
So, hindi totoo yung hindi direkta, no? How ebidensya tayo niyan, sir? Sir, may evidence tayo against pangandaman. How many? How many? How many? Asawa ng isa na ng anak. Kaya absent siya nung nakaraan. Okay. So ngayon, sir, how many? 18. 18 complete. Pati po si Toby and yun na rin. Sir, paano na kayo na one on one na daw? Wala namang request na gano'n, na one-on-one. Individual, Pero i-clarify ko lang, no, last 12 March, no, yung sinasabi ni Director Matibag na hindi raw namin pinayagan ng one-on-one o pagtatanong. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi pinayagan ng one-on-one. Ano ka ba naman? Nandoon na nga kayo sa NBI. Hindi dapat hawak nyo na yan. Sabihin nyo na, one-on-one ha, kailangan ha. Ayan nagsasabi sino-sinungaling sa kanilang dalawa, sige husgahan nyo. Sino-sinungaling? Yung pumunta mismo, sila mismo nagpresenta, tapos sasabihin, hindi sila nag-one-on-one interview. Sino-sinungaling? Sige kayo humusga. Di ba? Okay. Halos 3 oras na yung patungan nila. Yung sinasabi ni Atty. Topacio applied only to his own client, si dating Congressman Mike Defenso, na tinanggihan nila yung isa-isa. Pero yung sa 18 Marines, pumayag ako. Kasi wala naman tayong itatago. So, almost 3 hours yun na tanungan nila. Background check lang daw, sir, nangyari. Personal circumstances lang daw, sir. Hindi, ang pinestyon ko kasi yung subpoena. Maliwanag kasi sa subpoena, yun yung delegated authority ng ombudsman sa NBI. So, kumbaga ang ombudsman, inutusan ng NBI na mag-conduct ng identity verification. So, yun lang ang authority ng NBI. So, para So, sabi ko, noong sinabi ng lead investigator na pati yung laman ng affidavit ay tatanungin nila. So sabi ko, sandali lang, mukhang lalampas kayo doon sa ibinigay sa inyo na authority, yung delegated authority. Parang inutusan kang bumili ng suka, nag-grocery ka na. Parang gano'n. So tinatanong ko sa kanila, kung gusto nyo mag-grocery, magpadala kayo ng sarili nyong subpoena para maghanda naman kami. Pero eventually, sabi ko, okay lang, magtanong kayo. Kaya yun ang nangyari. Halos 3 oras kami. Sir, sino magsasabi kayo ng individual activity? Hindi naman nirequire ng NBI yun na mag-submit ng individual affidavit. Yung ombudsman na ang nag-require. So, mag-apply kami doon. para po malinaw, natanong po kayo tungkol sa affidavit ni Yes. Oo, lahat yan, tinatanong. Andiyan niya sila Andiyan sila para ipresenta. Andiyan sila para hihayag ang sarili nila. Open book sila. Di ba? Magtaka ka pag di sila pumunta dyan. Questionin mo, kaya naman pala ba't di kayo pumunta ngayon? Di ba? Gutesa, pwede nyo questionin nyo kasi nagpresenta si Gutesa tapos hindi pumunta. Pwede yon. Sige, palagpasin natin yon. Pero ito nagpipresenta, hahanapan mo ng butas, impossible. Di ba? Sila nagpipresenta niya dyan lahat. Ano ba kailangan mo? ID, serial number, ano ba gusto nyo? Lahat ibinibigay sa inyo. Di ba? Sila lang ang naghahanap ng dahilan na para hindi ito matuloy. Di ba? Yes, noong March 12, nagtanong sila sa laman ng affidavit. Sir, sabi ni Director Matibag, dapat daw palitan ng mga ex-marine yung kanilang abogado. Kayo, Tama naman yung NBI Tama yung sinabi ng NBI dito na kumpletuhin lahat ng detalye ng mga papeles na kailangan imbestigahan. Kasi nga naman, pagpunta mo doon, parang hindi na sila yung para bang lumalabas, nanloloko ka lang, di ba? Parang gano'n Tama ang NBI dito. Pero ang tanong, pagkatapos ba ng NBI, asa makakarating? Kasi ang mahalaga sa Blue Ribbon din Di ba? Para talaga ma-cross-exam sila, makita ng taong bayan. Dito nga, nataton, hindi namin nakaririnig Di ba? biglang kayo po ay iniimbestigahan din ng Bureau ngayon. Your reaction on that, sir? Naku, sinabi ba yun ni Director Matibag? Kasi kung iko-quote kita, kung sinabi niya yun, para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang bakit. Ang sakit naman ng sinabi mo, tatanga-tangahan, sir. Huwag naman ganun. Huwag naman, sir. Baka naman na pag medyo medyo nakakatulog lang. Huwag naman ganun. At hindi niya alam ang regulasyon
Bakit? Wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na gusto nila? Yes? So I think, pero dahil sinabi mo yan, ako may doubt ako na sinabi niya yan. Ha? Dahil alam ko na abogado siya. Dapat din daw po kasi kayo si may abogado since pinarin daw po kasi. Wala naman tayo sa korte. Kung nasa korte ka, it is advisable kung abogado ka na magkaroon ka ng sarili mong abogado pag nasa korte. Sa ganitong investigasyon, walang ganung rule. No? In fact, maski abogado ka sa trial stage, you can read the entire rules of court. Walang magsasabi dyan na dapat magkaroon ako ng sarili kong abogado. Pero for practical reasons, unwritten rule yun sa aming mga abogado na kung ikaw ay nasa korte, kumuha ka ng sarili mong abogado. Pero that is an unwritten rule. Attorney, moving forward, ano yung pakay natin today sa quick recap na lang. Ang hiningi sa amin ng NBI, ang hiningi sa amin ng NBI, Ano ho ba ang nangyari? Okay, ito, painggan naman natin dito kasi wag tayo one-sided, no? Pakinggan din natin si Matibag dito, di ba? Wag lang si Baligod. Para mas maganda, unfair, kayo humusga na kung sino talaga tama sa kanila. Kasi para sa akin, tama ang 18 Marines, eh. Di ba? Kasi alam bakit? Sabihin natin, nag-iimbento ang 18 Marines sa kanila sinasabi. Pero yung sa pagpunta nila, sa kapagpunta nila, ba't ikaw ba, pagpunta mo, alam mo kagad ang gagawin mo? Okay, sana kung sanay silang magkasok. Yan, alam na alam niyan lahat, di ba? Kagaya ni FLM. Hindi, ito, si FLM, di ba, sanay na sanay makasuhan yon. Alam niya kung anong gagawin o anong procedure. Itong 18 Marines, ngayon lang sila magkakaso. Kaya syempre, dapat turuan mo, pagpunta doon, ano dapat gawin? Ano, ito, i-produce mo to, kailangan ganito, kailangan original yung ebidensya, kailangan may video ka. Okay, ipoproduce nila yun. Di ba? Ganun lang kasimple. Pero, ayusin natin yung investigasyon na to. Painggan natin mas maganda. Po kahapon sa pagpunta doon ng mga nagpapakilalang mga Marines at umano ay taga-deliver ng maleta ni Zaldico. Well, nagpapasalamat po ako dahil finally pumayag sila na magkaroon ng pagtatanong ng individual na pagtatanong at nagkaroon po ng Alam mo kasi, Sir Matibag, tutusin lang ha, hindi ko alam kung asang galing yung salitang hindi pumayag. Siguro yung unang pagpunta ng 18 Marines, medyo hindi sila magpapatalo. At siguro pumayag naman sa pangalawang pagpunta, di ba? Sabi yan ni Baligod eh, na pumayag naman eh. Pero yung salitang hindi pumayag, hindi ko alam kung paano nyo nasabi yan. statement na sila. Kinuhaan po ng statement ng ating pong mga ahente ng investigador at natapos naman po, nakuhaan lahat yung 18 po at dumating. Pero nung pipirmahan na po yung kanilang salaysay, ay 6 lang po yung nakapirma. Yung 12 po, biglang si Attorney Balicod ay re-reviewin daw niya po yung mga salaysay, yung humihingi ng kopya. At ay mga kailangan daw pong ayusin. Eh, siyempre po, hindi po pumayag yung ating mga ahente dahil yun na po yung personal recollection ng 18 eh. Kailangan na lang pong pirmahan, i-reduce lang po into a document. Hindi, sir eh. Choice nila yun, sir eh. Para talaga reviewin eh. Kung magkamali yan, baka sabihin sa lungat na naman. Hindi, may magkamali lang dyan. Halimbawa, yung isa nagsabi, dineliver niya kay Treliling. Tapos yung isa sinabi, hindi naman dineliver. Sa lungat. Di ba? Maaring ka naman, magkasama silang dalawa. Mayroong affidavit na magkamukha siya, tapos hindi pala ibang tao magkakasabi. Re-reviewin nila eh. Di ba, sir? Hindi naman script yan eh, sir eh. Kumbaga, yung sa loob nila yung nakita nila eh. Patututuanan niya sa investigasyon. Di ba? Maaring ganun, sir, di ba? Writing. Na meron naman po na nandito na po sa NBI yung mga dokumento po na yan. Opo. So yung 6 po pinirmahan, yung pong 12 ay hindi pa daw po pinapipirmahan kasi under review ni Attorney Baligod. Ano ang disposisyon sa pagkakataong yun ng NBI? Tama po yun. Yung 6 po kasi gusto pa nga niyang bawiin at pupunitin yung 6 na napirmahan po, every page po pinirmahan. Yung hihingi po sila ng kopya, eh hindi naman po namin sila pwede bigyan ng kopya. Bakit po? Dahil may department order po, number 48. Sir, di ba pwedeng sabihin natin, nagkamali lang sila? Babaguhin naman? Andiyan naman sila, nagpresenta na sila eh. Mandadaya pa ba sila dyan, sir?
Hindi, wala naman sasabihin na kayo ay dinadaya nyo. Pero, meron pa bang pagkakataon niyang 18 Maris, manloko pa? Siguro nagkamali lang talaga, gusto nilang ulitin at iklaro. Di ho ba? Sana wag natin bigyan ng kahulugan. Yung 2017 po na inilabas po ang Department of Justice na hindi dapat ibigay ang mga CP ng ganyan pong investigasyon hanggat hindi po ito nadadala sa korte at full blow na kaso na. Pangalawa po, there is a case decided by the Supreme Court, yung pong Chavez versus Public Estate Authority, na sinasabi po hindi po yung absolute yung right to information. Pagka po subject to investigation, hindi po pwedeng i-release po ang mga dokumento po yan. Pero hindi ba karapatan nung ito ho ba in a form of affidavit na kumbaga, attorney? Question and answer po ito. Mhm. Tapos, yun naman po, yung buong proceedings, recorded naman po yan, na-capture naman po sa video recording. Kaya at saka nga po yung kaya sila pumirma, binigay sa kanila yung kopya bago nila pirmahan, binasa po. Kasi nangyari po niyan, separate na umiihi si Atty. Balicod, umilipat-lipat. Kung saan loob naman po binigay yung mga statement po. Okay, so Kung saan loob po. Pati nyo naman po, pag tinanong nyo naman po yung mga allegedly 18 po na Marines na yan, sinasabi maayos naman at professional ang treatment sa kanila. Okay. Gano'n naman po ang nangyari talaga. Apo. Pero sir, again, just to just to enforce itong binabanggit nyo ng mga panuntunan po sa Supreme Court decision, hindi ba common sense na kung ako ay nagkaroon ng sinumpaang salaysay, no? Dito sa NBI, sa harap ng NBI agent, di ba pwede ako makakuha ng kopya man lang para at least may file copy ako? Hindi ko talaga pwede yun? Meron po kasi kami Memorado Circular. Katunayan po, marami na po nag-request ng ganyan. Inabot ko na po yan na patakaran po sa National Bureau of Investigation. So tama naman po yun. Dapat may kopya. Mabibigyan naman po ng kopya pero hindi po sa ngayon po. Okay. Hanggat hindi po natatapos yung buong investigation po. Okay, sige. Anyway, so yung pong kanyo na kumbaga 6, so yung 12, lumalabas po na wala silang pinirmahan ng mga statement na ito. So ano ho ang mangyayari doon sa statement na kanila pong hindi pinirmahan? Ano yun? Anong turing doon? Well, that can also be formed as evidence po eventually. Kasi hindi dispute po nila. Recorded nga po, they consented to the recording. Balik, Katet, ang nangyari lang po rito, ini-reduce na lang po into writing yung testimony nila. Sinipi na lang po, sinulat na lang po. So hindi naman po dapat natanggahan yung pagpirma. Ang gusto po mangyari na Atty. Balicod, may mga papalitan tao sa statement po. Na gano'n. When you say recorded, video recording po ito, attorney? Opo, tama po. Isa nakapagtaka po rito. Okay, ito, painggan natin to. Ito yung nauna bago si Balicod. No? Para mas alam nyo, mas aware kayo kung sino nagsasabi ng totoo. At sino nagsasabi ng, hindi naman pala na, hindi pala nagsasabi ng totoo o hindi. Dito sa pagkakataong ito, malalaman natin dito kung ano ba talaga ang tama, sino gumagawa ng tama at mali. Subukan niyo pong interview isa-isa yung allegedly 18 Marines. Ay, hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Balicod at nadagdagan po. Hindi kasi sir, sensitive yan sir. May affidavit na sila sir. No? Ibig sabihin sir, may abogado talaga dapat yan, isa-isa nga lang sir. No? Pero pumayag naman si Balicod ngayon sir. Kasi ito, huling video to. Ito yung nakaraang video pa na kaya hindi pa siya nakikita ni Balicod dito. Hindi pa napapasugod si Balicod sa NBI. Nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So, nakita po naman natin na sila yung nag-aabogado doon sa 18. Sana pero sir, sir. So kumbaga, Sir, ito sana sir Matibag, ginagalang po namin kayo. Bago lang po kayo sa NBI, alam namin sumusunod kayo sa rules ng meron diyan sa ahensya na yan. Pero ito sama na sir. Sir, pwede po ba nakikiusap kami bilang isang mamamayan ng Pilipino, taxpayer? Okay lang po ba sir? Yung tono ng pananalita nyo, sana maging tono na kung saan tulungan nyo naman sila Balicod. Sir, hindi naman kayo magiging bias Tulungan nyo lang sila paano turuan nyo ganito, procedure, ganito. Hindi ko, alam ko tinuturuan nyo yan, pero syempre, masarap din sabihin ng galing sa aming mamamayan na doblehin namin sabihin ulit. Ulitin namin to sa itang, tulungan nyo naman sir, kayo ahensya ng gobyerno, tulungan nyo naman sila Balicod na kung ano gagawin, hindi lang gagawin suportahan natin sila, kasi saan makikinabang ito sir, taong bayan.
tayo sir lahat. Kasi sabi niya ni BBM, mahiya naman kayo. Ano doon yung essence na mahiya naman kayo, magtulungan tayo. Ibig sabihin, walang pinagkaiba sa isang magulang na, oh, ano mga anak, mahiya naman kayo. Di ba? Ibig sabihin, yung mga anak kumilos, maggugas ng plato, maglinis. Ibig sabihin, hindi na para sabihin, oh, maglinis kayo. Di ba? Ganyan ang magulang eh. Okay, isang leader, oh, mahiya naman kayo. Di ba? Wala na kayong ginawa dito. Hindi na para explain na, oh, ikaw magwalis ka, ikaw magluto ka, ikaw maghugas ka ng plato. Hindi na. Isang salita na mahiya naman kayo. Kikilos na yun ng mga tao na may initiative siya. Alam niya kung anong gagawin niya. Sana ganun din sa ahensya ng gobyerno. Pag sinabi ni BBM, mahiya naman kayo, mahiya naman tayo, ganyan, automatic, tutulungan natin lahat ng lumalabas na ebidensya. Ha? Kung may palagay tayong may mali, no? May palagay tayong may mali sa mga 18 Marines. May butas, ika nga, may butas. O may hindi ka panipaniwalang salita. Huwag na natin hayag sa taong bayan na hindi ka panipaniwala to. Kasi lalabas sa taong bayan, para tayong kontrabida. Para lumalabas tuloy. Kaya hindi nakakaiwas sa bash. Hindi nakakaiwas sa pagbabash. Kung ano man ahensya ng gobyerno, hindi nakakaiwas sa pambabash. Di ba? Kasi nga, lumilitaw para tayong against. Dapat gitna tayo ng ganito. Ganito gawin natin, sir. Tulungan ko kayo. I-file nyo yan na maayos. Gusto ko ganito gawin nyo. O, kailangan, mas maganda. Dapat yan, mas maganda. Magsalita pa nga kayo ng words eh. Yung talagang words ha. Ewan ko po, pwede yun. Na sana magtulungan tayo, hindi lang NBI, kundi ang ombudsman na mahuli natin ang big fish kung sino. Kung halimbawa pinagbibintangan ng allegedly ang ng 18 Marines, ang BBM, pati ang Romualdez. So what? Di ba? Di ba? So what? Amo ba natin si BBM? Presidente natin si BBM. Pag nawala si BBM at andyan ka pa rin sa trabaho na yan, andyan ka pa rin naman yan eh. Hindi na magbabago eh. Andyan pa rin yan. Pinamumunuan lang natin yan. Anytime pwede tayong sibakin yan. Di ba? Kaya nga nakakatawa yung ibang politiko eh, na ang simpatya sa presidente, ang kanyang loyal sa presidente. Kaya nga hindi ako pabor sa sinabi ni, kahit ako pabor kay Robin Padilla, pero hindi ako pabor doon sa sinabi niya, na kahit anong mangyari, ang loyal niya kay Duterte. Ay para sa akin, Duterte din naman ako, pero hindi ako iba kasi hindi sa Duterte. Gusto ko si Duterte, pero yung sasabihin mo, alba, DDS ako, sasabihin ko, kahit anong mangyari, dugo ko at pawis ko kay Duterte, loyal ko. Ay, mali na yun. Ako hindi. Hindi mo pwedeng maging loyal ang isang Duterte. Hindi ako pwedeng loyal sa'yo. Sa loyal ako, kung ako private citizen, loyal ako sa'yo. Pero kung ako, lingkod bayan, pinapasahuran ako ng taong bayan, ang loyal ko sa taong bayan, hindi sa presidente. Hindi sa anuman katungkulan dito. Kasi pag nagiging loyal ka, nangyayari, nagiging bias eh. Halimbawa, may pumunta 18 Marines, pinagbintangan si BBM. Ikaw magagawa mo ba na yung 18 Marines papasukin kasi ang bibintangan yung amo mo? Kasi loyal ka kay BBM? Masakit sa damdamin mo yun. Teka muna. 18 Marines nagsasalita sa amo ko. Ay, hindi po pwede. Pero kung ang loyal ng bawat ahensya o sino mang individual na sa gobyerno, ang loyal niya sa taong bayan, naglilingkod siya, public servant siya. Kahit pagbintangan ang presidente niya o presidente ang hepe niya, okay lang sa kanya kasi alam niya ang loyal niya sa taong bayan. Gets nyo? Gets nyo punto ko? Ha? Kaya nga dapat talaga tulungan natin ang kayong mga ahensya kasama NBI. Tama namang ginagawa ng NBI ngayon, okay, nasa procedure. Pero gusto ko lang magdagdag ng kaalaman, dagdag ng idea ba or ng malasakit na kung nagawa nyo to, hindi okay. Malay nyo kung hindi nyo magawa, hindi pakinggan nyo ako. Diba? Ang gusto namin, tulungan nyo ang 18 Marines na ganito gawin natin, ganito gawin mo. Hindi ho ba? Gusto po ninyo silang isa-isahin. Ito po yung napapanood ko lamang sa telebisyon. Ano po? Sa investigasyon, kailangan isa-isa para malaman kung pare-pareho ang kwento. Tama po kasi ganun po yan. Nasa rules of court po yan eh. At nasa power po namin, National Bureau of Investigation po kami. Sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga tao. Sir, ituro mo na kasi sa kanila kung anong gagawin. Tulungan mo na rin, sir. Ganun lang yon. Hindi mo naman tutulungan madiin si BBM eh. Kaya nga sabi ko kanina eh, mas maganda, hindi natin amo kung sino man politiko eh. Kahit si Senator Marcoleta, ako makiseta, kita nyo naman litrato ko sa baba, puro Marcoleta oh. Talagang Marcoleta ako. Pero ang loyal ko hindi kay Marcoleta. Di ba? Siyempre, ang pagiging loyal ko sa taong bayan, hindi man ako public servant, pero may malasakit ako sa taong bayan, sa kapwa Pilipino ko. Di ba? Gusto ko lang, idol ko lang si Senator Marcoleta. Di ba? Pero pag mali na sinasabi niya, hindi ko siya idolin. Kasi ang isang loyal ka, mali man ang isang tao, tama, loyal ka pa rin sa kanya. Hindi na tama yun. Di ba? Ngalanan doon sa joint affidavit,
kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Halimbawa po, itong sarhentong ito, ang tinetestify niya, nag-deliver siya sa congressman na binanggit. Ito namang isang militar na to, ex-militar na to, dito naman. Malinaw po ngayon yung diagram kung sino ang itinuturo nila na gumawa ng kasalanan po. Para lang po sa kaunawaan po ng mga tao na nanonood. Subukan po ninyo na pumunta sa pulisya at magpaimbestiga ng kaso. Meron kayong inireklamo halimbawa ang isang tao. Yung po bang mag-iimbestiga, kaagad tatawagin yung taong inireklamo? O tatanungin po muna kayo, ano ba yung nireklamo mo? Yung Tama yun, tama. personal case circumstances mo, ano bang mga ebidensya mo? Diyan na po papasok. Yun po yung gusto naming malaman. Tama yun, sinasabi niya. Walang mali doon sa sabi niya. Correct yun. Okay yun. Pero sir, dapat, ang gawin natin, tulungan niyo muna rin yan, si Baligod. Tulungan niyo na rin 18 Marines, sir. Sana lang sana, hindi ko naman sinasabing loyal ka kay BBM, pero sana, wag maging loyal kung kanino ka man, o sino man dyan ahensya, sa mga politiko. Maging congressman, o ano, wag sana. Unahin mo taong bayan, kasi taong bayan ang nakawan eh. Hindi naman to ordinaryong may holdapan lang dyan na pa dumaan sa NBI eh. Hindi. Ito ay malawakang investigasyon to, malawakang problema ng bansa to, na kapag ito na-solve mo sa pamamagitan mo isang direktor ng NBI, baka isang araw hindi man sa purihin ka ng maraming tao, di ba? Pasalamatan ka. Di alam mo yun, busog ka na doon sa pasalamat na yun. Tayo, kontento na tayo, pasalamatan tayo ng taong bayan, di ba? Kaysa may magalit sa atin. Nagets niyo punto ko, di ba? Tama naman siya sabi ni Mr. Matibag, ano lang siya, gusto niya sa procedure. Pero may dadagdag ko lang po, sana, tulungan natin ang 18 Marines. Di ba? Sino bang kumuha ng litrato na inyong ilagay? Ito bang litrato na... Kasi lumalabas parang minsan isang ahensya ng gobyerno pag in-interview, parang pinalilitaw nila mali ang 18 Marines eh. Mali yan kasi ganito ginawa nila. Hindi kumuha ng ganyan, kinuha niya ng ganito, nilista ng ganyan, mali. Dapat hindi tayo namumuna. Kasi para lumalabas namumuna sa balita, pag in-interview ng isang balita, kay Ted Filon man yan o ano, para lumalabas namumuna tayo eh. Hindi tayo maramdaman ng taong bayan sa mga nanonood ng balita na tayo ay to build. Halimbawa, hindi tayo namumuna. Ang salita natin, ayan sila Baligod, sinabihan ko yan na ganito gawin nila. Ang sarap sa pandinig. Ibig sabihin, nakikipagkaisa tayo doon sa 18 Marines. Hindi dahil sa sinasabi nila, kundi sa karapatan nila. Na malay natin, totoo yung sinasabi nila. Di ba? Kailangan gawin natin ang tama. Willing ba mag-testify yung naglitrato nito? Asan ang original nito? Kapag nag-imbestiga po kami, ang duluhan po nun, magpapail tayo ng kaso sa korte. At ang pagpail natin ng kaso sa korte, meron pong tinatawag na quantum of evidence, yung pong basihan ng pag-convict. At ano po ang basihan ng pag-convict sa criminal cases? Proof beyond reasonable doubt na wala pong pagdududa. Tama yun. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista, ay makikita po at mababalidate na nangyari prior to the term of this administration. Malinaw po, meron pong nagtistigo rin sa amin na yan. Okay, so... Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po, isang masustansyang pag-uusap, isang makabuluhang talakayan, at kitang-kita naman natin kung ano talaga ang nangigaganap sa 18 Marines. Sana magtulungan. Hindi ko na kayo para awayin o bakbakan. Ang sa akin lang mas maganda, naisip ko na paraan, tulungan. Nakikiusap tayo. Pero si Pinky, wala na eh. Kahit magmakaawa ka sa kanya eh. Di ba? Di ba sapat yung ginawa ni Senator Marcoleta? Nagmaalos maglumuhod sa Senate. Nag-away na nga sila na gawin, mag-imbestiga siya. Hanggang ngayon, wala eh. Di ba? Napayes na siya. Naka-record sa Senate yun. Yes! Okay lang. Hanggang ngayon, ayaw niya ipatawag. Napilitan pala ata kay Chavit Singson na ipatawag siya kung di pa sabihin ni Senator Marcoleta. Wala ng pag-asa talaga. Di ba? Ang pag-asa namin, sir, nasa NBI na lang. Yun na lang ang pag-asa namin, pati mga Kaya kayo ang bida namin dito sa ngayon. Kayo ang bida. Sana patunayan nyo na kayo talaga ay bida. Hindi naman kayo nagbibida. Ibig sabihin, para sa amin kayo ang bida ngayon eh. Kung tutulungan nyo 18 Marines tutulungan nyo taong bayan Kami na nakawan Okay, maraming salamat. Paalam sa inyong lahat.